Anyway, let me start by greeting everyone here today. To our Honorable Principal, Mr. Paulino Lazo, sir. To the brilliant teachers of my same alma mater, Mabin, sir. Other important guests, school heads present here today. To the proud parents, and of course, to the incredible graduates. Isang karangalan ang tumayo sa inyong harapan ngayong umaga at maging bahagi ng isang napaka-importanteng okasyong ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. And congratulations, graduates, and to the proud parents. This day marks a significant achievement in your lives. So, ang tema ng ating pagtatapos ngayong taon, ay Generation of Unity, Partners for the New Philippines. So, isang makapangyarihang mensahe na nagsusulong ng diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa. Para sa akin, ito ay hindi lamang isang tema, kundi isang gabay sa ating buhay. Isang paalala na hindi natin kayang magtagumpay ng mag-isa. Tayo ay may mga kapwa na kailangan katulong at kaagapay sa bawat hakbang ng ating buhay. So gusto kong mag-share ng ilan sa aking mga personal reflections at karanasan that I hope will inspire you habang naglalakbay kayo sa mga susunod pang kabanata ng inyong pag-aaral. So sana hindi kayo maboard sa kwento ko. I-extend ko lang, yun nga, 1 hour na. Pero bago ako magsimulang magkwento, maaari bang graduates, maaari bang tumingin kayo sa inyong mga magulang? Bigyan nyo sila ng napakatamis na ngiti. At sabihin nyo, salamat po. Okay, 1, 2, 3. Salamat po. Ayan. So, thank you. And yes, kailangan talaga nyong pasalamatan ang inyong mga magulang dahil sila ang naging gabay nyo at patuloy pang gagabay sa inyo. So, marami pa kayong gagawin na talagang kakailangan natin ang ating mga magulang. Actually, habang buhay natin silang kakailangan. So, ayan, ito na yung kwento. Ready na ba kayo? So, ako po ay lumaking hindi ganang kaginhawa o kapribilehiyo sa buhay. Just like maybe many of you. So, my father is a fisherman at sinanay ko naman ang taga-benta. So, naalala ko nung elementary ako katulad nyo hanggang nag-high school ata. Sumasama din ako magbenta ng isda. Ako yung tagahawak ng kilohan. Kasi may porsyento, may pera. So, panganay ako sa 5 magkakapatid. And at first, ang saya at ang exciting pumasok sa school. Kasi that time, grade 1 ata ako. Ako pa lang yung nag-aaral, mag-isa ko pa lang, siyempre kasi panganay ako. Malaki pa yung 10 pesos na baon ko noon. 5 sa morning, tapos sa hapon, 5 din. So nung nag-grade 2 na ako, grade 1 na din yung sumunod sa akin. Yun, natin na kami sa 10 pesos. 5 na kami. And that was the scenario hanggang mag-high school. At sunod-sunod na kami magkakapatid na nag-aral. So pakunti-kunti na din yung baon kasi siyempre dumadami na kami. Kasi yun na yung kayang ibigay ng parents namin. So nung ako pa lang, sobra-sobra pa. At nung lahat na kami nag-aral, kulang na. So yun, may ingit ka na lang sa other classmates mo kasi may mga baon na snacks tapos may extra money pa. Anyway, magandang may dudulot ang inggit. So, fast forward tayo. Yan, nung magka-college na ako, in-skip ko na yung college school kasi wala akong masyadong may kwenta. So, nung magka-college na ako, dami kong in-examan, makakuha lang ng scholarship. So, kasi I know na mahihirapan din ang parents kong pag-aralin ako. And may mga naipasa naman, pero walang full scholarship. E di nag-enroll ako sa CSU Caritan sa Tuligarang. So, yung course ko sana nun is BE-Ed, Bachelor of Elementary Education. Pero bago pa mag-start ang classes, tumawag sa akin ang BIFAR. Alam nyo ba yung BIFAR? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Ay, so, doon ako nag-work ngayon. So, ang sabi, top 15 daw ako, pang 15 daw ako sa mga, nag-exam. And, yun, madami daw nag-back out sa top 10. Kasi that time, top 10 lang yung kinukuha na full scholar. So, sabi nila, ako na daw yung next na replacement kung tatanggapin ko yung scholarship. Kasi nag-decline din yung iba. So, yun, syempre, tinanggap ko. At kahit kailangan ko mag-transfer ng school at mag-iba ng course, siyempre, chance ko na itong makapag-aral ng libre, di ba? So, ayun. Pag may sipag at syaga ako, for sure, makakapagtapos ako. And dito na nagsimulang matupad yung mga pangarap ko. Siyempre, nag-aral akong mabuti. Yes, I was a full B4 scholar back then. And lahat sagot nila, pati tirahan, except lang sa pagkain. Kasi may allowance na.
Pero kahit scholar ako noon at may monthly stipend or allowance, hindi pa rin madali. There were times na nade-delay yung pagdating ng allowance namin. And minsan naalala ko, ewan ko lang kung tama yung pagkakaalala ko. Nandito kasi yung nanay ko, baka may maling masabi ko pagalitan ako pag-uwi. So yun, I remember, there were times na 300 pesos lang yung pinapabakon sa akin for the week na yun, kasi yun lang ang pera. Tapos mamamasahe pa ako ng 70 pesos sa jeep or bangka, depende kung anong masasakyan. Pamasahe pa sa tricycle, tapos iniisip ko nun, pag may project pa na kailangan bumili, ganun, paano na, wala nang matitira. To the point na umiiyak na lang ako bago bumiyahe pabalik sa Aparis. So doon nga pala ako nag-aral sa CSU Aparis, kasi doon may fisheries. So madalas ganun. Tama ba na? Confirmation. And then, pag dumadating yung allowance ko from BFAR, I also must share it to my family. Hindi ko yun solo. So this went on until I graduated. Yan, graduate na ako. So kala nyo tapos na, hindi pa. So ayun, nag-graduate ako noong April 2016. And July, nakapasok na ako sa BFAR. And until now, doon pa rin naman ako nag-work. So bukod sa trabaho ko sa BFAR, pinapatos ko din yung ibang pwedeng pagkakitaan. So, dati gumawa ako ng ukay bills. Tapos ngayon, alam niyo ba yung TikTok? TikTok ba kayo? Kaya nag-affiliate ako dun. Follow niyo ako dun na. So, I'm supporting my family to give back to my parents. Oo, hindi nila ako completely pinag-aral because I was a scholar. But their support and love were my rock, my strength, and motivation nung nag-aaral ako. And I'm still giving back to them, not because I have to, but because I want to. Ang goal ko noon, iahon sa kahirapan ang pamilya ko. Ang hirap pala. So kasi hanggang ngayon, mahirap pa rin kami. Akala ko noon, pag may work ka na, hindi na problema sa pera. Hindi rin pala. Pero may konting narating din naman na. Mahirap pa rin, pero hindi na kasing hirap ng dati. Kasi hindi na maraming sabaw yung noodles. Sakto na lang. Yan. So there are many difficult times at minsan naisip ko, do I really have to do this? Kailangan ko ba talaga silang suportahan? Hanggang kailan? These are the times na may kailangan sila, may kailangan din ako, but I only have sakto lang. Walang extra, pero madalas inuuna ko sila. But I do believe that it's not a sense of obligation, but my way of showing them my love and care. So, as much as possible, ayoko na sanang mag-work yung parents ko kasi tumatanda na sila. Pero sorry na, tayo ko kayo na kaya. Hanggang dito lang muna yung kaya ko. So, sa mga privilege dyan sa life, maswerte kayo. So, when I look back on my journey, na-realize ko na the biggest breakthroughs na na-experience ko sa aking buhay ay hindi ko ginawang mag-isa. Yes, there were moments when I had to dig deep na kailangan kong mag-rely on my own strength at pagtitiyaga, especially that I support my family financially. But I also know that behind every success I've had, there were people who believed in me, who helped me along the way. My friends, my family, of course, mentors, and even strangers na nakakita ng potential in me when I didn't see it in myself. Unity in the form of support and collaboration has always been my greatest ally. So I know that this occasion is not about me or my story, but my story aims only to inspire na walang imposible kung may pangarap. So, anyway, generation ng pagkakaisa, generation of unity. So as young people, hindi kayo individual lang. You are part of something bigger. Kayo ang future leaders, innovators, and change makers ng ating bansa. And the new Philippines that you will help build is not a country where anyone stands alone, but one where we lift each other up, support each other's dreams, and unite under a common vision. So graduates, naway magpatuloy kayong magsikap at magtagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa ating bansa. So nais ko rin ipaalala ng pagiging matagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng medalya o parangal na natamo. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano tayo makatutulong sa iba
paano tayo nakapagbigay ng inspirasyon at paano tayo nakapag-ambag sa ikabubuti ng ating komunidad at ng buong bansa. So sa pagtatapos ng inyong elementarya, magsisimula pa lamang ang mas mahabang yugto ng inyong buhay. So habang patuloy kayong naglalakbay, huwag kalimutan na maging mapagpakumbaba at magpasalamat sa bawat hakbang ng inyong tagumpay. Patuloy kayong mag-aral, magtulungan at magkaisa. Sapagkat sa pagkakaisa, makakamtan natin ng mas maganda at mas makulay na Pilipinas. Muli, congratulations sa lahat ng mga mag-aaral, guro at mga magulang. Ang inyong pagtatapos ay hindi lamang simula ng inyong bagong paglalakbay, ngunit isang patunay na sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagkakaisa, tiyak na makakarating tayo sa ating mga pangarap. So as you step into this next chapter of your life, gusto kong baunin niyo ang mensahe ito from my welcome address. Sa stage din na to, 17 years ago na. So aim high and hit the mark. Ang ibig sabihin ko, gano'n na lang. Hindi. So ito kasi yung nag-stick sa utak ko dun sa speech ko na. But do not do it alone because we are stronger together. Maraming salamat po at mabuhay ang henerasyon ng pagkakaisa. May the new Philippines rise with you. Thank you and congratulations.